I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Nako, mayroon tayong breaking news. Ito na naman po ang mga DDS, nagpapakalat na naman ng fake news. Kung ano man ito guys, ito. Ito po courtesy po ng Channel 5. Iglesia ni Cristo, naghahanda para mag-rally versus BP Duterte impeachment. Ayan Sabi dito, pero panoorin nyo pa rin guys yung isang video para maniniwala kayo na ito ay totoo, no? Naghanda na ang mga membro ng Iglesia ni Cristo para magdaos ng rally para kontrahin ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa host ng si Jean Sabardiaga sa isang programa sa Net25, susuportahan nila ang pahayag ni President Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang impeachments laban sa BC. Ayun di siguro malinaw naman yan guys, pero panoorin nyo pa rin yung video kaya sila magdaos ng rally because susuportahan nila yung naisin ng Pangulo. Yun po ay opinion niya lang, kumbaga hanggat maari, no? Kasi maraming ang trabaho. Pag yung impeach na yan guys, I think kung di ako nagkamali, 4 to 5 months. Kung natatandaan nyo si dating Chief Justice Corona, nagkaroon po ng, di ba na-impeach yan? 4 months yan, almost 5 months. Di ang tagal. Di ang daming trabaho ang House of Representatives at saka ang Senado. Total naman, mga kababayan, mayroon namang korte. Di ba? Sinubpi na yan si Sara. Doon na lang siya sampahan ng kaso. Tambakin ng kaso doon. Di ba? Kasi ang House maraming trabaho talaga, no? So, ito kaya magrarally ito, susuportahan ang Pangulo doon sa kanyang naisin na wag naman sanang hanggat maaari wag ituloy yung impeachment kasi nga matrabaho. Hindi po magrarally ang INC para kay Sara Duterte para pababain ng Pangulo. No, hindi po yun. Maling-mali na naman itong pakalat itong mga salot sa lipunan na ito. Yan, nagbe-brainwash na naman. Guys, yan yung parang bine-brainwash na naman ang mga taong bayan. Hindi po magrarally ang INC para kay Sara Duterte. Para sa EDSA, hindi po yun. Yung gustong naisin ng Pangulo. Hanggat maaari wag itutuloy ang impeachment nga. Yun. Malinaw na malinaw, no? Itong mga DDS talagang salot talaga ito. Ang galing nila magpakalat ng fake news. Grabe, ang tindi tuloy. Ang mga kapatid po sa iglesia ay naghanda na magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinakaulan na ang Iglesia ng Cristo ay pabor sa opinyon ni President Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong na ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat unahin ng pamahalaan ayon kay Sabardiaga. Yan din po ang sinabi ng Pangulo, mga kababayan. Yan naman din ang sinasabi niya. Hanggat maaari lang naman. Pero wala po siyang sinabi na pipigilan. No? Opinion lang po niya yun Ang Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninuan panig. 2 impeachment complaint na ang inahain laban kay Vice President BC sa Kamara. Yes, kanina. Yung kahapon, naghain ng akbayan, di ba? 17 complainant yun, guys. 16 or 17. Correct me if I'm wrong. Kahapon po yan. Pinangunahan ni Congressman Sedanya at ni Madam Laila de Lima. Ngayon, pangalawang araw na. Yan. Ngayong araw, December 4, I think. Yes. Ayan, nag-file ng complaint for impeachment kay Sara, laban kay Sara Duterte, mga kababayan, ang Makabayan Black. Tapos mayroon pa yung iba nasa yung NUPL, no? Kumbaga kinakasan nila ang pagsasampa ng impeachment laban kay Sara. Bali 3 na 'yon. Ewan ko kung matutuloy yung NUPL. So dahil dito, mga kababayan, ito nililinaw ko lang ang mga DDS nagpapakalat ng fake news. Hindi po magrarally ang INC.
para pababain ng Pangulo. Walang ground, walang dahilan ng INC. Wala silang maibutas if ever, no, na magrally na yung sa akala ng mga DDS na ganon. Hindi. Kahit sino, wala kay maibutas kay Pangulong Marcos Jr. Tandaan nyo last election, sinuporta ng INC yan. Tsaka malapit din sa mga Marcos itong mga INC kasi since Marcos Sr. talaga na talagang todo suporta ang INC sa mga Marcoses actually, 2016 sinuportahan din ng INC yan ang pagtakbo ni Pangulong Marcos Jr. So yun, diyan pa lang makita nyo sinusuportahan nila ang Pangulo, no? So sa akin naman mga kababayan, ito lang ang aking nasa kaisipan ko. Sa isang banda naman, hindi natin po pwedeng pigilan ang ang House of Representatives kung talagang itutuloy nila ang impeachment. Wala tayong magagawa dyan mga kababayan. Di ba? Dahil alam po naman natin ang issue ni Sara malinaw na malinaw yung mga ebidensya laban sa kanya. Marami nagsabi na dapat i-impeach. Kasi yan guys ay nasa batas natin yan, 'di ba? Ika nga nasa protocols o rules di ba ng House of Representative, lalo't ay tinanggap ng Secretary of General ng House of Representative yung pag-file ng kasong impeachment laban kay Sara kahapon at ngayong araw. 'Di ba? For sure tuloy-tuloy na 'yan. If hindi naman matuloy ngayon dahil Christmas season na, I think by next year. So abangan po natin 'yan. Ito po lang ang aking saloobin, ang aking kaisipan lamang, no? Hindi mo rin mapigilan ng House kung talagang itutuloy 'yan. Mga kababayan, ako wala akong knowledge diyan, pero minsan batas is batas. Kailangan igalang din natin kung ano ang nilalaman ng batas na dapat kastiguhin or sampa ng kaso, lalo na po yung involved dito yung pera ng taong bayan. Trabaho po ng House of Representative yan ng House Committee na usisain itong mga budget ng mga bawat ahensya ng gobyerno. Naungkat yan po nung deliberation nung pondo ni Sara 2025 at itinatanong kung yung mga pondo niya itong in the past 2022 at 2023 kasi lumalabas itong confidential fund niya, mayroong anomaly na nangyayari sa paghawak or paggastos niya ng pera na maraming missing, hindi alam kung saan napunta. Lalo't ito guys, mainit na mainit talaga itong issue ni Sara Duterte sapagkat sinabi ng PSA na walang record si Marigres Piatos. Ay delikado talaga yan, delikado talaga yan, talagang mauwi sa impeachment yan, no? So para sa akin naman gagalang din naman natin kung ano po yung batas, 'di ba? So I think ang INC wala naman silang magagawa siguro kahit mag-rally yan. Kung itutuloy ng House yan, wala din magagawa kahit sino. Pero yung pagrarally nila, hindi yung rally na yung people's power, hindi po, hindi yun. Yung pagtutol sang-ayon sila kay Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Sa akin naman, total naman na mayroon naman ikakaso kay Sara sa court, ito 'di ba? Nagpadala ng subpoena ang NBI. Di doon na lang sa korte siya sa kakasuhin na lang. Yun sa akin lang doon na lang tambakan siya ng tambakan doon. 'Di ba? Hanggang makulong. Ganun lang kasimple. Kasi ang dami talagang problema ng bansa hangga't maaari. Pero sa isang banda, sabi ko nga, igagalang din natin kung ano po yung batas. I think ang ANC hindi naman siguro makikialam, no? At titingnan din nila kung ano po yung nasasaad sa batas natin, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. So, yung mga balita na ngayon, balita na yan, yung mga pakalat ng mga dilis na magrarally ang ANC, para sa kay Sara Duterte, hindi po, yun yung para kay Pangulong Marcos Jr. sinusuportahan nila.
Kasi sabi nga ng IHC, ayaw nila ng magulo. Hindi naman magulo ang ano guys ang pamahalaan. Ang nanggugulo itong mag-amang Duterte. Sa totoo lang. Ang mag-amang Duterte ang nanggugulo. Totoo 'yun. So, 'yun mga bes ha. Kayo na po ang balang humusga. Ano po ang kapalagayan nyo dito, mga kababayan? Yung mga nagpapakalat ng fake news. Nagpapasalamat na sila sa ANC. Jesus, Mariusip, kayo naman. Pasalamat kayo, hindi nyo tinitingnan kung ano yung nilalaman nung balita. Basta lang tira kayo ng tira. Hindi nyo kinukumpleto, dagdag bawas yung mga pinupost nyo. Hindi naman magrarally para sa people power ang ANC. Kayo naman. Hindi mangyari yun. Malaking gulo yun. Hindi mangyayari yan. Sabi ko nga, hindi nyo kayang patalsikin si Pangulong Marcos Jr. Nako, dadaan kayo sa butas ng karayam. Malaking gulo yan. Tandaan nyo yan. Kayo wag na kayong magtatangka. Delikado. Tahimik ang bansa. Maganda ang pamumuno niya. Maganda ang takbo ng ekonomiya. Except lang yung pagtaas ng bilihin, natural lang yun. Nasa makabagong panahon tayo. Kung gusto niyang murahan ng bilihin, bumalik kayo sa 1970s, 80s. Iba na ngayon. Hindi lang ang Pilipinas, buong mundo. Kayo naman, no? Patigilin nyo si Netanyahu ng Israel. At saka yung Iran, nagbakbaka na sila. Di ba? Magulo ang Middle East, kaya pepektado ang buong mundo. Kasi ang langis di ba? Gumagamit tayong langis unless lang kung mayroon tayong sariling langis. Maaari yan, baka 10 piso lang mabibili nyo yung 1 kilo ng bigas. Kayo naman, siyempre nag-import tayo ng langis, kumbaga bumibili tayo. Pagdating sa world market, mahal talaga ang langis, sa totoo lang. So dahil dito mga kababayan, ano pa kapalagayan nyo, no? Talagang matindi itong issue ni Sara, lalot na found out ito si Piatos walang record. Parang ano lang parang yung ginawa doon ni dating Pangulong Estrada. Ito pakita ko sa inyo So ito guys, ito yung dating dito po nadali ng husto si dating Pangulong Estrada dito sa Jose Velarde, no? Yung Jose Velarde yan, bank account yan guys. Diyan po nagkaroon po talaga ng matinding issue, no? Sino ba talaga si Jose Velarde? Wala silang nakita. For sure, no? Gawa lang yan. Ito po yun, sabi ng Impact Leadership. Ito yun, no? Tingnan nyo. See? Yung Jose Velarde na yan, for sure, kay dating Pangulong Estrada yan. Diyan po siya na-impeach ng gusto. Diyan po siya natanggal. Ayan, tandang-tanda ko yan dahil pinanood ko po yan. Equitable Bank. Siguro dyan diniposit ang malaking pera. At ito naman, si Marigres Piatos. Di ba? Kaya sabi ko, matinding ang kaharapin ni Sara Duterte na kaso. Dahil sabi nga ng PSA, di ba? Walang no records. Ganon din si Jose Velarde. Ayan, di ba? Yan. Marigres Piatos. Hindi lang po Marigres Piatos, mayroon pa. Ngayon, itong Marigres Piatos ito, sabi nga doon sa quad ko, bogus ito. Bogus na pangalan or bogus din ng mga resibo. Ito po ang gustong malaman ng House Committee, no? Alam nyo, iisa lang ang issue Kung sagutin sana ni Sara Duterte, di tapos na. 'Di ba mga kababayan? Sino si Piatos? Malamang kahit sino sa inyo ang isip nyo, baka si Sara yan. 'Di ba? Sino ba talaga yan? Lalo't walang naka-registered na pangalan na Marigres Piatos. Ang alam ko si Cheria. Ayun, kinain ko kanina. 'Di ba? Tag 21, malaking ano kasi yun yan. Ito po dito sa madadali. If talaga natuloy itong impeachment, mga kababayan, hindi man matuloy yung, like for example lang, hindi man matuloy yung impeachment, mga kababayan, pag ito yung pupursigihin ang kaso niya, no, tungkol dito sa pagbanta niya sa Pangulo, sa korte na lang talaga siya kakasuhin, doon na lang. Para mas masigurado pa ng gusto na talagang tutukan yung kaso na yan. Siyempre, pag kinasuhan na yan,
aba, mga kababayan, diyan na talaga na mag-umpisa ang kalbaryo ni Sara Duterte. Siyempre, maisasali din yan sa mga ebidensya tungkol dito sa issue niya dito sa confidential fund na yan. Siguro, maisasali yan pag kinasuhan sa korte ito. Ay nako. Kaya, yun na lang siguro. Para sa akin lang ewan ko, magkaiba tayo ng opinion. Kung hindi man matuloy ang impeachment, kasuhin nyo ng kasuhin sa korte. Tambakan nyo ng kaso para makonvict yan, para makulong. Ganun lang yun Mas okay pa doon, para may trabaho ang Korte Suprema. Correct me if I'm wrong, guys. Kasi ang House, ang daming trabaho Pero ganun pa man, sa kabilang banda, talagang igalang natin kung ano po ang rules, rule of law, knocks naman, kung ano po ang batas. Di ba? Magkasala kayo, dapat lang parusahan kayo. Ibalik nyo yung pera ng taong bayan. Ito kasi kay dating former President Estrada, si Jose Velarde, guys. Hindi pagnanakaw sa sa kaba ng bayan, kundi sa waiting, Sa waiting ito correct me if I'm wrong, sa waiting. Sa kanya, si Sara Duterte, malinaw na malinaw sa pera ng bayan po yan. Ito kasi sa waiting ito, guys Itong kaso ni dating Pangulong Estrada waiting ito Alam mo naman na naghabla si Chavit Singson. Ito ang malinaw. Talagang galing talaga sa kaba ng bayan. Ito si Meregres Piatos. So yan, mga kababayan, ang pinakita ko lang sa inyo, talagang dito siya madidiin, mga bes. Madidiin talaga siya dito, katulad sa nangyari kay Jose Velarde. So dahil dito, mga kababayan, panoorin niyo po itong balita ng NET 25, okay? See you again on my next upload video. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload video. Eto na. Sabi po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nason, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa at kapayapaan.